Magandang araw po muli sa inyo lahat, mga minamahal po namin mga kaibigan. Kami po ay nagpapasalamat sa Diyos sa pagkakataong ibinigay sa atin na tayo po ay muli nagkasama-sama upang mapag-aralan po natin ang kanyang banal na salita. Ako po muli ang inyong lingkod, Pastor Ben Casimiro. At sa atin pong gagawing pag-aaral ng salita ng Panginoon ay muli natin makakasama si Pastor Elioma. Welcome, Pastor. Napakabuti ng Panginoon, Pastor, na meron tayong muling pagkakataon na pangunahan ang pag-aaral ng kanyang salita at gabayan ang ating mga taga-subaybay sa tamang landasin ng pagkaunawa ng salita ng Diyos. Tayo po'y dadako na sa ating ikapitong leksyon at ito po'y pinamagatang ang mga katuruan ni Jesus at ang malaking tunggalian. Sa pamamagitan po ng leksyong ito ay makita po natin ang napakagagandang mga aral ng ating Panginoon Jesus. Gayon pa man ay naroon ang ating mga pakikipagpunyagi kung paano ang mga ito ay ating pong maisa sa kabuhayan sapagkat bagamat ang puso natin ay nagkakaroon na ng hangaring gawin natin ang kanyang kalooban, subalit ang kaaway gumagawa rin upang kung magkagayon tayo ay mabigo. Gayon pa man, bago natin pagpatuloy ating pag-aaral nito, hilingan natin ang banal na Espiritu na tayo po ay patnubayan. Hilingan natin si Pastor Elioma, pangunahan natin sa panalangin. Tayo po ay manalangin. Sa inyong harapan, dakilang Diyos, kami ay lumalapit upang muling sumalok ng karunungan at maunawaan ang kinasihang salita na aming pagbubulay-bulayan at tatalakayin, lalong-lalo na ang paksa na ang aming Panginoong Jesus ay nagturo at sa kanyang mga turo ay kanyang pinaliwanag at ibinahagi ang katunayan na mayroong malaking paglalaban sa kalagitnaan ng masama at ng mabuti. Panginoon, patnubayan po ninyo kami. Bigyan kami ng tamang pagkaunawa at pagpapahayag ng inyong salita at baguhin ang aming mga buhay sangayon sa kapangyarihan ng inyong banal na Espiritu ngayon at magpakailanman sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat, Pastor. Pastor, ang ating pag-aaral ay mga katuruan ng ating Panginoong Jesus. Ako'y naniniwala na marami mga tao ay nadinig na nila ang aral, ang turo ng ating Panginoong Jesus. Pero bakit kaya marami rin ang mga hindi naman ito ginagawa? Ano kayang problema? Pastor, kung iugnay natin ito dun sa paksang ating tinatalakay, ay kagaya dito sa atin sa Pilipinas, walang pakialam ang mga tao kung anong mga isyong nangyayari na malalaki. Ang tinitingnan nila ay kung ano yung kakanin nila, yung kanilang sasakyan, ano ang kanilang dadamitin, ano ang kanilang sasakyan pagka sila ay papunta sa gawain. Ganon din naman dito sa tagpo na ang ating Panginoong Hesus ay may mga magagandang aral na ipinahayag dito sa atin. Pero yung aral na yon ay parang baliwala kung hindi nakaka-apekto naman directly sa kanilang mga buhay. Ganon din naman doon sa tinatalakay nating paksa na malaking tunggalian, Pastor, ay meron yung malalaking issue na para bagang nasa itaas ng ulo ng mga tao. Kaya nga dapat ito, tingnan natin na yung malaking tunggali ang nangyayari ay nagaganap ito sa mas maliit na bahagi ng ating mga buhay at mga karanasan. Hindi dapat ito tinitignan lang doon sa mega, yung pangmalakihan. Kundi tingnan din natin ito sa micro, doon sa karanasan mo, karanasan ko, sa karanasan ng lahat ng tao na namumuhay, gumagalaw, at naglilingkod sa araw-araw. Ibig sabihin, Pastor, ay siguro ay titingnan ko ang sarili ko ngayon. Ito ang salita ng Diyos, ito ang kanyang aral. Sasabihin ko marahil na gusto ko yan, maganda yan, kaya lang hindi ko kaya yan. So, ibig sabihin ay sa akin mismo ay makikita yung malaking tunggalian na naglalaban ang mabuti at masama. Nandoon yung paghimok ng Diyos na gawin ko at isa kabuhayan ang kanyang aral. Pero narito rin ang kaaway na gumagawa na maraming sinasabing, mahirap yan, hindi mo magagawa yan, hindi na kailangan yan. So nandun dito yung makita natin sa akin mismo. Ang sabi nga ay, sa loob ko mismo, nandoon yung mga pakikipagpunyagi. Kung ako ba ay susunod sa Panginoon o susunod sa kaaway? Kung ako ba ay aasa sa kalakasan ng Panginoon at ito yung magagawa ko, o titingin ako sa aking kahinaan at sasabihin kong, mahirap yan. Tama yun, Pastor. Kaya nga, napakahalaga na yung ating paksa ngayong araw na ito, ngayong linggo, ay ating tignan na ito ay dapat umangkop dun sa ating mga personal na mga buhay sapagkat nang talakayin ito at ituro ng Panginoon sa panahon nila, ng mga alagad at ng mga tagapakinig niya, ito'y angkop din para sa atin at sa bawat isang namumuhay ngayon sa ating kapanahonan. Okay, Pastor, sa ating pag-aaral, merong binabanggit na maraming uri
ng kapahingahan. Pwede ba maglahad ka lang ng iba't iba mga uri ng kapahingahan binabanggit sa banal na kasulatan bago natin tunghayan pa yung malalim pang pag-aaral nito? Okay, pag sinabi nating magandang basahin natin itong ating susing talata, Pastor, kasi doon mo kinuha yung hinalaw yung iyong pangungusap at katanungan. Sa Mateo Kapitulo 11, ang talata ay 28. Magsiparito ka sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. Sabi ng Panginoon dito, magsiparito sa akin kayong lahat na napapagal, at kayo'y aking papagpapahingahin. Ang tanong mo ay, ano ba yung mga iba't ibang klase ng uri ng kapahingahan? Unang-una, meron yung physical na kapahingahan. Yung natutulog tayo, ay di nagpapahinga na yun. Kasi nung ang tao ay magkasala na, ay napapagod na. Kasi kagaya ng sinabi, yung sumpa na dumating doon sa mga unang nilalang. Bagamat hindi sinumpa ng Diyos ang Adan at Eva, pero nung sabihin niya na magpapatulo ka ng pawis, at ikaw ay magtatrabaho para magkaroon ka ng iyong kakanin, nag-i-imply yun na ang tao kinakailangang magpahinga dahil napapagod na siya, at ito'y resulta at bunga rin ng kanyang pagkakasala. Meron siya sinasabi ng mga pasanin, meron siya mga kabagabagan, meron siya mga gawain marahil na nakakapagod. Ang sabi mo nga, nung magkasala si Adan sa Eva, sa pamamagitan ng kanilang mga pagpapawis, ay doon sila kakain. So, kailangan din nila ng pahinga. Physical. So, physical na kapahingahan ay kinakailangan. Ikalawa, yung kapahingahan din ng ating isip. Yung ang dami mong iniisip na mga dapat gawin, mga problema, dapat bayaran at kung ano-ano pa, dapat mamahinga ang ating kaisipan. At ito ay kinakailangan. Kaya nga ang tao ay kinakailangang tumigil ng isang araw. At yun ang panukala ng Diyos. Ang kapahingahang ibinigay niya ay holistic. Kasama yung physical, kundi lamang yung emosyonal, kundi yung spiritual. At ito yung pinakamataas na klase na iniaalok ng Panginoon na kapahingahan dito, yung tayo ay tumigil sa bigati ng kasalanan at mapatawad ang ating mga kasalanan. Mawala yung feeling na tayo ay guilty at magkaroon tayo ng katiyakang ang Diyos ang pumapatnubay sa ating buhay. Maganda, Pastor, yung sinabi mo na holistic ang gusto ng Panginoon. Na ibig sabihin ay hindi lamang physical rest, kundi spiritual rest. Nandoon din yung emotional rest. Nandoon yung mental rest. So, kabuuan ang tinitingnan ng Panginoon. Tama yun, Pastor. At ito ay napapaloob doon sa ikapitong araw. Kasi pag tayo ay pumasok doon sa kapahingahang yaon, ang unang-una ay dapat napatawad ang ating mga kasalanan. Spiritual yun. Kaya yung tinutukoy dito na kapahingahan ay hindi lang yung kaluluwa natin, yung sila kasi pinaghihiwalay ng mga tao, yung iba-iba kundi ang kapahingahang ito, una, kapahingahan na ayoko nang gumawa ng masama. Ayoko nang gumawa ng hindi tama. Dahil pag ako'y gumagawa ng ganoon, wala akong katiyakan at walang kapahingahan ng aking buhay pag ako'y gumagawa ng mga hindi tama sa harapan ng Panginoon. Pastor, dito sa ating talatang sa uluhin, sa 11:29 ng Aklat ng Mateo, ang wikay, pasanin ninyo ang aking pamatok. Meron binabanggit na pamatok. Now, paano natin iugnay ang pamatok sa kapahingahan ng ating kaluluwa? Ayan. Di ba kung isipin natin, halimbawa, mabigat yun. Kumbaga yung kalabaw ba, no? Yung pamatok, sinabi yung inilalagay dito sa may bato at tinihila. Ay pag sinabi mo, lagyan mo ako ng pamatok at may hilahin ako, may dadalhin ako, ay paano ko makapagpapahinga noon? Ayan, Pastor, maganda yon. Sa Lumang Tipan ay meron pong sinulat si Propeta Jeremias tungkol dito. Ang kapitulo ay 6, ang talata ay 16. Jeremias, kapitulo 6, ang talata ay 16. Ganito ang sabi ng Panginoon, magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo, at ipagtanong ninyo ang mga dating landas, kung saan nandoon ang mabuting daan, at magsilakad kayo roon, at kayo'y mga kakasumpong ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Ngunit kanilang sinabi, hindi kami magsisilakad doon. Pansinin ninyo, Pastor, yung pamatok na ibinibigay ng Panginoon dito, yung tayo ay yung tayo ay lumapit sa Kanya. Kasi sa iba, mabigat yun na magpasakop ka sa Panginoon. Ang ibig sabihin ng pamatok, magpasakop ka yung kalabaw, yung hayop, burden beast na nilalagyan ng pamatok, ay nasubdue na yon. Yung wildness sa Kanya,
yung pagiging mailap at palaban, wala na. Meron ng pagpapakumbaba. So yung ibibigay ng Panginoon sa atin ay yung pagpapasakop. Hahawakan niya na tayo ng kanyang kapangyarihan at kung ano yung gusto niya. Kaya nga may sangol mayroong pamatok Dahil kung saan yung direksyon ng gawain ay susunod ka, hindi naman lumalaban yung kalabaw Na paatras ipinapo-forward mo. Hindi Kundi ito'y nagiging dahilan na siya ay lalong maging productive sa kanyang paglilingkod sapagkat ang sinusunod niya na ay ang Panginoon. Ibig sabihin yung pamatok na inilalagay sa atin ng Panginoon, ito yung mga kagustuhan niya na tayo ay sumunod sa Kanya at gawin natin ang Kanyang kalooban dahil ang pagganap sa Kanyang kalooban ang nandoon na ng tunay na kapayapaan. Tama yun. Ay siguro kung titingnan natin, may pag-uutos ang ating Panginoon. Halimbawa, sa 10 utos, ay sinabi niya ay huwag kang papatay. Ay sumunod ka. Pero pag hindi ka sumunod, ay magugulo ang buhay mo. Tama yun. Magiging maligalig ka kasi hindi mo sinunod. Pero kung gusto natin ay mapayapang buhay, ay di sumunod tayo sa mga alituntunin ng Diyos at ng mga tao. Yung pamatok dito ay simbolo ng ownership. Pag-aari tayo ng Panginoon. Kaya nga, ang ibig sabihin, paano tayo naging pag-aari ng Panginoon? Pag isinuko natin yung ating sarili, ang ating buhay, ang ating mga panukala, ang ating sambahayan. Kaya nga, pag nahikayat tayo at naging mananampalataya pastor ng ating Panginoong Hesus, ibinibigay natin ang lahat. Hindi lang bahagi, pati kabuuan ng ating buhay. Yun yung sinasabi doon sa Roma Kapitulo 12. Ipagkakaloob natin ang lahat-lahat, ang ating buong pagkatao sa Panginoon. So, kapag tayo nasa Panginoon, siya na ngayon ang ating kapahingahan. Pastor, meron ako nadinig ang sabi nila, ang Seventh-day Adventist ka, ang kapahinga nila ay nandoon sa ikapitong araw. Pero kami ang kapahinga namin na kay Kristo. Kaya paano natin ito ipapaliwanag na hindi naman yun magkasalungat. Tama yun, Pastor. Kaya dapat nating maunawaan na unang-una ay dapat masumpungan ang ating Panginoong Hesus. Kahit mangiling ka ng mangilin, kung hindi mo kilala si Kristo at hindi ka napatawad sa iyong mga kasalanan, baliwala yung pangingilin, at yung pagtupad mo sa kautusan. At dito makita natin, wala pa rin kapahingahan. Wala. So napakarami mga tao ngayon, sabi natin na may mga Hodyo talagang stricto sa pangingilin ng ikapitong araw, pero sapagkat hindi nila tinanggap si Kristo, ay walang saysay. Pero hindi rin naman nangangahulugan na, kita nyo na, walang saysay yung pangingilin, kaya kahit hindi mo na kailangang mangilin pa ng araw ng Sabado. Hindi naman ganon, kundi ang kapahingahan natin ay kay Kristo. At bunga ng ating pananampalataya kay Kristo, siya naman ay nagnanais na magpahinga tayo particular sa ikapitong araw ng Sabado. Tama yun, Pastor. Kasi yun yung literal na makikita ng mga tao at ng lahat ng mga tagasunod ng Panginoon. So, ang Panginoon na lumilikha sa atin, siya nakakaalam ng pinakamabuti at ang atin ay ang pinakamagandang magagawa natin sumunod sa kanyang lahat ng mga alituntunin. At ito ay, sabi naman niya, ang kanyang pamatok ay hindi naman mabigat, kundi ito ay magaang sapagat ito nga isa ikabubuti nga natin. Pastor, iugnay natin ito doon sa malaking tunggalian ay mapapansin mo na ang dyablo, ayaw niyang magkaroon tayo ng pamatok. Ayaw niya na tayo ay magpasakop sa Panginoon. Gusto niya sa Kanya tayo magpasakop. Siguro yung hindi naman natin siguro sasabihin na literal na tayo ay nagpapasakop sa Kanya, pero sa aklat ng mga hukom, nung ating mga nakaraang mga linggong pinag-aralan, ay kapag dumating ang sandali na ang bawat isa gusto niyang gawin ang kanyang sariling gusto, ay alam po natin ng kahinatnan ng bansang Israel, sila ay napapahamak. Tama yun, Pastor. So napakahalaga na mayroong pamatok tayong papasanin, na ang pamatok na yon ay pagpapahayag ng ating pagpapasakop, pagkilala, pagsunod, pagtaliman natin sa ating Panginoon. Tama yun, so Pastor, paano tayo nakakasumpong ng kapahingahan sa ating Panginoon Jesus? Sa sulat ni Apostol Pablo, Pastor, sa Roma Kapitulo 4, ang talata ay 1 hanggang 6. Roma Kapitulo 4 ay ang talata ay 1 hanggang 6. Ano nga ang ating sasabihin? Na nasumpungan ni Abraham na ating magulang ayon sa laman? Sapagkat kung si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa, ay mayroon sa siyang ipagmamapuri, datapwat hindi sa Diyos. Sapagkat ano ang sinasabi ng kasulatan? At sumampalataya si Abraham sa Diyos, at sa kanya'y ibinilang na katuwiran. Ngayon sa kanya na gumagaway, hindi ibinibilang na biyaya ang ganti, kundi utang. Datapwat sa kanya na hindi gumagawa, ngunit sumasampalataya sa kanya na umaring ganap sa masama, ang kanyang pananampalataya ay ibibilang na katuwiran. Gaya naman ang sinasambit ni David,
na kapalaran ng tao, na sa kanya'y ibinibilang ng Diyos ang katuwiran ng walang mga gawa. Ayan. Pastor, pansinin natin dito na ang tanong mo ay paano natin tatanggapin yung kapahingahan, hindi ba? Yun Kapangyarihan kay Kristo. Kay Kristo. Kay Jesus, Okay? nating Panginoon. Hindi rito yung Sabat ang unang binabanggit dito, kundi yung kapahingahan na masumpungan kay Kristo. Unang-una sa lahat, mananampalataya tayo pagkatapos na tayo'y magsisi sa ating mga kasalanan. Ang terminolohiyang ginagamit dito ni Pablo ay aariing ganap. Simple, ang ibig sabihin nito ay tayo'y mapatawad, mapardon sa ating mga kasalanan. Hindi ka naman papatawarin kung hindi ka muna nanampalataya. At manampalataya. So nandoon mo na talaga yung paglapit natin kay Kristo. At dahil nakita natin siya ang ating tagapagligtas, ay nakahanda tayong humingi ng patawad sa ating kasalanan. At pagkatapos nun, at saka tayo ngayon, nandoon na yung pagsunod. Yun. At bunga nito, na tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan, mayroong kapahingahan, yung peace of mind, at yung direction, o sense of direction na ipagkakaloob ng Diyos sa tao na tumatanggap ng kanyang pagiging makasalanan at dumidepende sa biyaya ng Diyos. Pastor, paano ang kaisipan ng kapahingahan nakaugnay sa kaisipan ng binanggit natin kanyang pag-aaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya? Ituloy natin ang talatang 7 at 8, Pastor, sa Kapitulo 4 ng Roma. Na sinasabi, mapapalad yaong ang kanilang mga pagsalangsang ay pinatawad at ang kanilang mga kasalanan ay nangatakpan. Mapalad ang tao na sa kanya'y hindi ibibilang ng Panginoon ang kasalanan. Pastor, narito ang tanong mo ay paano natin iuugnay yung malaking tunggalian doon sa kapahingahan. So, yung tao na inaring ganap o pinatawad, mas madali kasi yung salitang pinatawad kaysa doon sa inaring ganap, okay, ay magkakaroon na siya ng katiyakang siya ay anak ng Diyos at pinapatnubayan ng banal na Espiritu. At dahil dito, yung taong iyon magsusumikap sa tulong ng Diyos na gumawa ng tama. Ito yung bunga ng pag-aaring ganap. So, pag tinatanong ano ang relasyon noong pag-aaring ganap o yung pagpapatawad doon sa kapahingahan, yun ang paraan ng Diyos para magkaroon tayo ng kapayapaan. Mawala. Ang taong nasa kasalanan, walang kapahingahan at walang kapayapaan sa kanyang buhay. Pastor, nadinig ko ang isang kwento ng ating isang kasama, si Pastor Adap, at ang wika niya, noong mga bata sila ay naalala niya yung karanasan niya na may natirador siyang manok, inahing manok na alaga ng kanyang nanay. Ay nung magawa niya yon, nakita siya ng kanyang kapatid. At ang sabi, nako, isusumbong kita. Ay di sa takot naman niya, sabi, huwag mo ko susumbong, gagawin ko kung anong gusto mo. So, di siyang para bagang inaalipin, pinapahirapan, at tinatakot na pag hindi susundin yung pinapagawa, ay isusumbong siya. So, sa malinsabi ay nahihirapan siya, napapagod siya. Ay nung makita niyang nagpapaulit-ulit ng gano'n, ang wika niya ay, mabuti pa kay akin na lamang sabihin na lang sa akin nanay. So, sa ibang salita ay kanyang kinumpisal at sinabi niya, at pagkatapos niyang masabi, ay naunawaan naman siya ng kanyang nanay. At dumating ngayon ng kapatid, sinabi, susumbong kita pag hindi mo ako sinunod. Ang sabi niya ay, di sumbong mo. Ibig sabihin ay, wala na siya dapat ikatakot. Bakit? Naikumpisal na niya. Na lumaya na siya doon sa mga pagpapahirap na ginagawa sa kanya sapagkat sabi niya ay naikumpisal na niya. So parang ganun lang ang buhay natin. Tama yun, Pastor. Kapag ang kasalanan, Pastor, ay pinapanatili sa ating sarili, mga buhay, ay patuloy tayong inaalipin. Wala tayong kapahingahan. Wala tayong tinatanong yung peace of mind. Pero dito ay makita natin kapag ang isang kasalanan ay atin ay kumpisal at pinatawad tayo sa ating mga kasalanan, masarap ang pakiramdam at yun yung binabanggit namin, nagkakaroon tayo ng kapahingahan. So, sa ating pagkaunawa at dun sa idinidiin ng leksyon, Pastor, na kinakailangan tayong mapatawad para tayo magkaroon ng tunay na kapayapaan at para tayo makapangilin din ng tunay na paraan ng pangingilin ng ikapitong araw ng Diyos. So, Pastor, sa pagpatuloy natin ay paano ba inilahad ng ating Panginoon Jesus ang malaking tunggalian sa kanyang mga kwento sa parabola ng pagtatanim at pag-aani? Ayan. Matunghayan natin, Pastor, dito sa Mateo 13. At narito yung mga parabola o talinhaga, sasabihin natin. Kapitulo 13, ang talata ay 3 hanggang 8. At pinagsalitaan niya sila ng marami mga bagay sa mga talinhaga na sinasabi.
narito, ang mga hasik ay yumaon upang maghasik. At sa paghasik niya ay nangahulog ang ilang binhi sa tabi ng daan. At dumating ang mga ibon at kinain nila. At ang mga iba'y nangahulog sa mga batuhan, na dooy walang sapat na lupa at pagdakay sumibol sapagat hindi malalim ang lupa. At pagsikat ng araw ay nangainitan, at dahil sa walang ugat ay nangatuyo. At ang mga iba'y nangahulog sa mga dawagan, at nagsilaki ang mga dawag, at ininis ang mga yaon. At ang mga iba'y nangahulog sa mabuting lupa, at nangagbunga. Ang ilay tig 100, at ang ilay tig 60, at ang ilay tig 30. At ang may mga pakinig ay makinig. Talatang 18 hanggang 23, Pastor. Pakinggan ninyo ang talinhaga tungkol sa mga hasik. Kung ang sino man ay nakikinig ng salita ng kaharian at ito'y hindi niya napag-uunawa, ay pinaroroonan ng masama at inaagaw ang nahasik sa kanyang puso. Ito yaong nahasik sa tabi ng daan. At ang nahasik sa mga batuhan ay yaong nakikinig ng salita at pagdakay tinanggap ito ng buong galak. Gayon may wala siyang ugat sa kanyang sarili, kundi sandaling tumatagal. At pagdating ng kapighatian o pag-uusig dahil sa salita, ay pagdakay natitisod siya. At ang nahasik sa mga dawagan ay yaong dumirinig ng salita. Ngunit ang pagsusumakit na ukol sa sanlibutan at ang daya ng mga kayamanan ay siyang umiinis sa salita at siya ay nagiging walang bunga. 23. At ang nahasik na sa mabuting lupa ay siyang dumirinig at nakakaunawa ng salita, na siyang katotohanang nagbubunga. Ang ilay tig 100, at ang ilay tig 60, at ang ilay tig 30. Yan, Pastor, ang tanong mo ay paano iniuugnay ng Diyos yung mga palinhaga tungkol sa pagtatanim at sa pag-aani? Unang-una sa lahat, iyong mapapansin na ang Diyos ay naghahasik ng mabuting binhi. Pero sa mga talinhaga rin na binanggit ng ating Panginoong Hesus, meron ding nagtatanim ng ibang mga binhi. Hindi dito sa parable na ito, hindi dito sa talinhagang ito. Pero sa ibang mga istorya pa, merong isa na nagtatanim at naglalagay hindi ng mabuti kundi ng mga dawag. Ang ibig sabihin, panirang damo ang kanyang inihahasik. So dito ay may mabuti at merong hindi mabuti. Yung diablo, naglalagay din siya. Pag naglagay ang Diyos ng mabubuting salita, mga mabubuting aral, naglalagay din siya ng mga maling aral. So, makikita mo yung concept ng malaking tunggalian. At hindi mo madidistinguish. May mga tumutubo. Pag tubo nila, ay parang pareho lang naman eh. Kaya nga, nagkakaroon ng kahirapan kung bubunito o hindi. Kailan malalaman? Makikilala ito sa panahon ng pag-aani. Dahil mamumunga ng tama at ano yung trigo, pero yung mga dawag ay susunugin. Wala silang bunga na kagaya ng mga ito. So dito sa mga talinhagang ipinakita ng Panginoon ay bantayan natin na pula pa sa pasimula, naghahasik ang kaaway at ang kaaway na yon ay pinahihintulutan ng Panginoon na sumibol. Bakit hindi niya pinuksa? Yun ang tanong palagi mula pa sa pasimula. Kasi magkakaroon, masisira yung mga mabubuting mga binhi na nasa kapaligiran ng mga... Sa pagtatanim kasi ay naroon na, naghalo-halo na meron doon na ang ugat nila ay nagkakadikit-dikit na ano pat kung bubunutin marahil yung ilang damo ay maaring madamage din o mapasama rin yung ilang mga tamang halaman. Pastor, maganda na ating baybayin yung 4 na klase ng puso dito na binanggit ng talinhaga. Yung una ay tumama saan? Ang sabi doon kanina? Tumama sa mga batuhan. Sa mga batuhan. Okay? So, ito yung sisibol dahil sa init ng araw. Anong mangyari? Dahil kakonti ang lupa, ay sa ibang salita, tumugon din. Yan. At mabilis din ang naging pagsibol sapagkat hindi naman malalim ang pagkakatanim, ay mabilis din ang kanyang pag-respond doon sa mensahe ng Panginoon. Pero nung sumikat na nga ang araw, ay sapagkat kulang sa lupa, ay di madaling natuyo. Pastor, liwanagin natin. Para naman kasing hindi marunong yung magtanim, yung naghahasik. Bakit pati dun sa batuhan, sa dawagan, sa daan, hindi baguhin natin yung concept dahil kung pag-aaralan natin mabuting ito, dun sa konteksto ng Palestina, ay narito yung bukid at pagka panahon ng
pagtatanim, ang unang-unang gagawin ay lilinisan yung bukid. Tatanggalin yung mga bato na nakakalat sa buong bukid. At ilalagay sa isang sulok, isang bahagi. Hindi mo itatapon doon sa kabilang bukid. Doon din sa bahagi noong bukid na iyong sinasaka, doon mo ilalagay. Pagbunot mo naman ng mga dawag o yung mga dawag, ilalagay din sa isang sulok. At yung paghahasik mo, siyempre maglalakad ka sa kalagitnaan, magkakaroon ng mga daan yung pabalik-balik, at doon pumapatak yung mga binhi. So hindi mali yung concept na ito'y hinulog sa dawagan, hinulog sa daan. Ito nga yung sinasabi na, para naman ikaw walang isip yung nagtatanim, alam namin ka mabato, doon pa nagtapon. Alam naman ikaw doon ay madawa. Ba't hindi ka na lamang doon na lang sa mabuting lupa? Sayang naman kayo mga binhi, Nais kong pansinin, Pastor, na yung ay mabuting lupa, pero doon sa mga bahaging yun, doon nakalagay yung mga ito. Kaya may bahaging mabuting lupa yun. Na ito sa lahat ng mga tao, mayroong palaging mabuting bahagi. Hindi lang yung masamang bahagi. Yung puso na katulad ng damuhan, yung puso na katulad ng daanan, yung puso na katulad ng naroon sa dawagan, ay hindi yun eh. Ang tinitingnan ng Panginoon ay lahat ng tao mayroong mabuti sa kanyang puso. Bagamat mayroong mga masama, lahat naman tayo mayroong inherent na hindi tama sa ating mga buhay. Pero ang nakikita ng Panginoon, pwedeng sumibol dito sa lugar na ito, yung mabuting binhi, ang salita na nais niyang ating maunawaan. So, ibig sabihin ay ang maghahasik ay talagang nais din naman niya na sa iba't ibang mga lugar din ay magkaroon din doon ng mga magiging paggani. So, anong leksyon? At kuhanin natin. Anong leksyon ang ating mapupulot dito na saan man lugar ay magandang tayo ay naghahasik ng mga binhi? Pastor, pansinin natin na kasi meron tayo, kung minsan pag nangangaral tayo, ay meron yung sinasabi nating Class A, Class B. Ay, wag dyan kasi yan ay Class D. Pero papansinin natin na sa talinhagang ito, itinuro ng Panginoon na ang pabalita ng kaligtasan, ang kanyang salita, na bumabago sa buhay ng mga tao ay dapat ipamahagi saan mang dako, saan mang lugar, anumang klase ng tao, ito man ay pusakal na mamamatay tao, mga kriminal man ito, o ano pa man ang kanilang background sa buhay, kinakailangan nila ang maligtas at pag gumawa ang banal na espiritu sa kanilang mga buhay, magiging mabuting lupa at sisibol at babago ang kanilang pananaw. Pastor, siguro ang isang magandang halimbawa rito ay meron tayong tinatawag na prison ministry. Sa normal na kaisipan ay siguro sasabihin natin na, ba't ka mangangaral dyan? Alam mo naman dyan napakarami dyan mga pusakal. Meron dyan mamamatay tao, meron dyan magnanakaw, meron dyan gumagawa ng hindi maganda. Ay masasamain ka na riyan. Ay ba't ka dyan ka papupunta? Ay mapakarami naman ikaw pwedeng punta na maaring mas madali ang tumugon kaysa ikaw pupunta ka riyan. Pero dito pinapakita nga natin, Panginoon, na huwag nating hatulan. Sapagkat ang banggit mo nga kanina, bagamat sabi natin na sa lugar na yan, sabi natin medyo mahirap, pero hindi naman imposible. Sapagkat ako'y naranasan ko rin, Pastor, na ako ay nag-Bible study sa City Jail, Manila City Jail. Doon ay nakita ko rin yung talagang sabi natin meron talagang kriminal. Talagang nanggugulat, talagang sabi natin na nananakot o susubukan ka. Pero nung ako'y gumawa na ng appeal sa pagtanggap kay Kristo, ay doon ko rin nasaksihan yung isang matong kilakalaking katawan na balot ng mga tattoo sa katawan. Ay nakita ko umiiyak. Hindi ako'y talagang lalo na encourage. Hindi talagang lalo kong pinadama sa kanila yung pag-ibig ng Panginoon at nakita kong sila naman itumugon. Sa ganitong mga kalagayan, Pastor, ay ano nga ba ang mga batayan ng pagkakakilanlan kung anong uri ng lupa ang mayroon ng isang tao? Ayan. Sa unang pananaw, Pastor, ay para bagang tao ang mayroong karapatan na humatol kung anong lupa. Pero ang ating leksyon, hindi yun ang idinidiin eh. May karapatan lamang ang Diyos na tignan kasi siya lang ang nakakabasa ng isip at puso ng tao. Yun ang tanging batayan. Kasi kung tayo ay hindi pwedeng, hindi naman natin nakikita yung buong kabuhayan at pananaw at kaisipan ng tao, ay hindi tayo dapat humatol kung anong klase siya sasabihin natin. Yan taong yan ay madawag yan. Yan taong yan ay mabato. O kaya yan taong yan ay yan yung bumagsak sa daanan. So, ibig sabihin ay
huwag tayong humatol. At ang katotohanan ay, bagamat nakita natin ang isang tao ay masama, pero hindi pa sila sinusuko ng Panginoon. Ang sabi nga, habang may buhay, ay mayroon pang pagkakataon. Pag-asa. Mayroon pang pag-asa. Habang ang Diyos ay gumagawa, maaaring hindi natin alam, maaaring inabot na ng ilang pung taon yan, pero hindi natin masabi na, wala na yan. 10 taon ko nang binabible study yan. Ayaw pa rin tumugon. Wala nang pag-asa yan. Huwag po tayong humatol. At huwag natin isuko ang sinuman sapagkat hindi karaka-raka makatugon. Tama yun, Pastor. Sapagkat ang Panginoon ay patuloy na gumagawa sa kanyang buhay. Samantalang buhay yung tao at samantalang nakikinig pa rin naman siya sa atin at sa mga aral, kasi may mga tao namang nakikinig pero hindi lang nila isinasa kabuhayan. Ayaw lang tanggapin at maging bahagi nito. Pero samantalang merong pagkakataon na hindi niya tinatanggihan ito at hindi niya nilalabanan, ay huwag tayong magbigay ng ating kapasyahang wala nang pag-asa yung taong yan. Pastor, ako merong mga karansan sa ating mga ginagawa mga pangangaral. Meron tayo kumisang tao na tinitingnan na, ito, sabi mo nga, type A ito. Ito ay tumutugon na ito. Nung ikaw ay nag-aapila na ngayon na siya ay tumanggap kay Kristo at mabautismuhan, ay talaga napakarami ng kadahilanan. Na sa punto na sabihin na natin na lumipas ang mga panahon ay talagang hindi pa rin nagpasakop. At kung minsan sinasabi natin, wala nang pag-asa yan. Pero magugulat ka na lamang na mababalitaan mo na sa ibang bayan pala ay lumipas ang mga panahon, doon pala siya tumanggap kay Kristo. Ito'y personal ko rin naging karansan na ako naman ay nagbabible study, ay nagulat ako unang presentation ko pa lamang ay gusto na magpabinyag. At ang wika niya ay, alam mo Pastor, ako ay 3 taon nang nag-aaral, pero hindi pa ako nakapagpasya. Pero nung ikaw makita kita, ay madinig ko ang salita, ay nagpasya na ako. Ibig sabihin nito ay, huwag nating hatulan ng sinuman. Maaring sa ating mga ginagawang pagbabible study, hindi siya magpasya. Pero hindi natin alam, sa ibang panahon, sa ibang lugar, sa ibang pagkakataon, ay ang Banal Espiritu tuloy-tuloy na nakikipagpanyagi at idalangin lamang natin na ang tao ay magkaroon ng pagtugon. Kaya nga lagi ay, ang sabi doon ay, ihasik ang binhi saan mang dako, Pastor. Yun yung puntong idinidiin ng ating talinhaga. So, dadako tayo sa isang talinhaga naman uli nang binabanggit ditong yung nagtatayo ng bahay doon sa bato. Ayan, at Pastor. yung nagtatayo doon sa buhanginan. So, ano ang gawaing ginagampanan ng pananampalataya sa pagtatayo ng matatag na pundasyon o ng mabuhanging pundasyon? Sa Mateo Kapitulo 7, Pastor, tunghayan natin ang talinhaga na ibinigay ng Panginoon na bahagi ng kanyang turo sa talatang 21 hanggang 27. Mateo 7, 21 hanggang 27. Ganito ang wika. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang mga nagsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo? At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagayoy, ipahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong mga manggagawa ng katampalasanan. Kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinatayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. At lumagpak ang ulan at bumaha at tumihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon at hindi nabagsak sapagat natatayo sa ibabaw ng bato. At ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at hindi ginaganap ay matutulad sa isang taong mangmang na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan. At lumagpak ang ulan at bumaha at umihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon at nabagsak at kakilakilabot ang kanyang pagkabagsak. Pastor, narito yung context. Dalawa. Ang audience niya dito ay yung mga tao na nagsasabing sila ay religyoso naman, nagpapagaling, at kung ano-ano pang mga bagay ang kanilang ginagawa. Subalit, sa pangalan ng Panginoon daw, subalit ang sabi ng Panginoon, hindi kayo kilala. Kundi, ang hinalintulad na yung gumaganap ay yun yung taong nagtayo ng kanyang bahay. Saan?
sa buhanginan. So yung paggawa, Pastor, yung role ng gawa, kasi pananampalataya yung tanong mo kanina eh. Ano ang role ng pananampalataya? Unang-una, of course, yung pananampalataya, yun yung connection natin sa Panginoon para magkaroon tayo ng kaligtasan at kapatawaran. At pagkatapos noon, ano ang magiging bunga? Isa sa kabuhayan natin, ibubuhay natin yung aral na ating tinanggap. Hindi lang nanampalataya na, tapos na, Pastor. Hindi ganun eh. Pero ang Pastor, aral ng Biblia ay manampalataya ka at pagkatapos nito, bunga nito ay susunod ka at sa iyong buhay ipapakita yung tamang paraan ng pagsunod sa Panginoon. Pastor, sabi nga ay, to be fair, ito ay common expression, to be fair naman ay, hindi ba kinakailangan ang malaking pananampalataya para makapagpalayas ka ng demonyo? Hindi ba kinakailangan ang malaking pananampalataya para ang isang tao ay mapagaling? Hindi ba kinakailangan ang malaking pananampalataya para makagawa ng mga dakilang himala? Ibig sabihin ay di ba itong mga tao rin ito ay may malaking pananampalataya? Ay bakit sinabi ng Panginoong, hindi ko kayo nakikilala? Yeah, tama yun, Pastor. Pero, hindi natin kune-question yun eh. Ang kune-question natin ay yung aral na isinulat at itinuro ng Panginoon na dapat ay makita sa ating isa sinakabukayan, isinasakabuhayan ba ng mga taong iyon? Hindi lang yung sila ay nagmimirakulo, hindi lang yung sila ay nagpapalabas ng mga demonyo o ng masamang espiritu. Hindi yun ang tanda eh. Kundi ang binagong buhay, hindi yun ang tanda. Hindi yung mga yon. Kundi ang binagong buhay at napatawad na buhay ay yung sinusunod ang banal na kalooban ng Diyos. So malinaw dito, Pastor, na may pananampalataya nga, pero hindi naman nasunod sa kalooban ng Diyos. Ay nakakalungkot na sa bandang huli, ay sila yung parang nagtayo ng bahay sa buhanginan na pagdating ng panahon ay mawawasak. So napakahalaga na sila ay natayo sa bato, na ang batong yon ay si Kristo. Pastor, sa ating pag-aaral ay ano naman ang gawain ginagampanan ng ating Panginoong Hesus dito bilang bato sa talinhagang ito? Alam niyo, pagtatayo ng bahay o anumang construction, Pastor, maglalagay ng malaking pundasyon. Yung pundasyon, doon nakasalig yung gusali na itatayo, bahay man yan o ano man yan, sapagkat pag mahina yon, guguho, anumang, kung may dumating na sakuna, may earthquake o ano man yan, bagyo, ay tutumba yon kung mahina ang kanyang kapit doon sa pundasyon. So yung pundasyon, ang ating Panginoong Hesus, siya yung kinasasaligan ng tao, ng iglesia at ng mga sambahayan na nanatiling tapat sa Panginoon hanggang sa wakas. Ano man ang dumating na mga kahirapan. Okay? Hindi ibig sabihin hindi tayo yung unang bahagi ng bahay, hindi. Pero yung pundasyon, nakatayo pa rin yun. Hindi yun mawawala, Pastor. So, Pastor, ako meron background sa construction. Ay kapag ang bahay mo ay may mahinang pundasyon, ay umasa ka na pag dumating ang malakas na bagyo, ay maaring yan ay matinag at mapahamak ang nakatira sa loob. Pero pagka ang tinatayuan mo ay matatag na bato, ay sabihin natin na talagang hindi yan basta matitinag. Yung bato na tinutukoy natin dito ngayon ay kay Kristo. Nang ibig sabihin ay kung ang ating buhay ay nakasalig kay Kristo, ay si Kristo ang bahala sa atin. Anumang bagyo, pagsubok, kahirapan ang dumating, mananatili yan at siya ay pagpapalain pa rin ng Panginoon. So napakalaga minakagilin namin mga kaibigan na ang ating buhay ay nakasalig kay Kristo. Ang pundasyon ng ating buhay ay kay Kristo. Kung bakit tayo naririto ay dahil kay Kristo. Kung bakit tayo tumutugon sa Kanya at gumagawa ng mabubuti mga gawa ay dahil din kay Kristo. Kung ganito ang ating buhay ay masasabi nating matatag ang ating buhay na nakasalig kay Kristo. Pastor, sa pagpapatuloy natin pag-aral ay paano naman ang pandaigdigang tunggalian nahayag dito sa aklat ng Mateo Kapitulo 7. Magandang ating tunghayan ng talatang 1 hanggang 5, Pastor. Yan. Okay, aking babasahin sa Mateo Kapitulo 7 sa talatang 1 hanggang 5. Huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan. Sapagkat sa hatol na inyong ihahatol ay hahatulan kayo. At sa panukat na inyong isusukat ay susukatin kayo. At bakit mo titingnan ang puwing na nasa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan na nasa iyong sariling mata? O paanong sasabihin mo sa iyong kapatid, pabayaan mong alisin ko ang puwing sa mata mo at narito ang tahilan sa iyong sariling mata? Ikaw na mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong sariling mata at kung magkagayoy makikita mong malinaw ang pag-aalis
ang pag-alis mo ng puwing sa mata ng iyong kapatid. Pastor, ang Kapitulo 7 ay bahagi ng Sermon on the Mount o yung Sermon sa Bundok. At dito, isa sa mga aral na idiniin ng ating Panginoong Hesus sa mga tagapakinig niya na naroon sa bundok na iyon ay yung huwag humatol sa kapwa. Bakit kasi? Kasi natural na tendency ng tao na humatol. Unang-una, pag tayo ay humahatol, Pastor, ay itinatago natin kung sino tayo. Gusto nating ang highlight makita doon sa kabila. Pero ang ibig sabihin, pag humahatol pala tayo, meron ding bahagi sa atin na hindi natin nakikita na ganon. Kaya, kagaya ng spotlight na ating ginagamit dito, tinatanggal mo yun. Yun ay paraan ng tao para tanggalin sa kanyang sarili yung pagka-focus nito para iba ang makita. Pero pag tayo'y humahatol pala ng ating kapwa, unang-una sa lahat, meron din tayo ng depektong ito at baka mas higit pa. Ikalawa, pinagbabawal ng Panginoon na huwag tayong humatol kasi ang paghatol ay para lamang sa Diyos. Siya lang ang nakakaalam ng puso at diwa. At ikatlo, ang paghatol ay paraan natin upang ihambing ang ating sarili sa pamantayan ng ating kapwa. Hindi kinakailangang ihambing natin ang ating sarili o ang ating kapwa sa pamantayan at buhay ng ating Panginoong Hesus. So, ibig sabihin, huwag natin gagawin basihan ang ating sarili. Kasi madalas talaga ginagawa natin pamantayan yung ating sarili. Dahil ganitong ginagawa ko, dapat ganyan ang gagawin mo. Dahil ako'y natutulog ng ganito, alas 7 ng gabi, dapat matulog ka na rin alas 7 ng gabi. At dahil ako'y pagkagising, ganitong ginagawa ko, dapat ganoon din ang ginagawa ng lahat ng mga kasambahay mo. So, sa ganung bagay, ginagawa natin pamantayan ang ating mga sarili. Pero sa ating pag-aral ay hindi ganoon ang ating gagawin, kundi si Kristo ang ating gawing pamantayan. Now, Pastor, sa ating pag-aral ay sang-ayon sa mga turo ng ating Panginoon Hesus, ay magandang ating limiin pang mabuti. Bakit hindi dapat tayo humatol ng ating kapwa? Unang-una sa lahat, Pastor, pare-pareho tayong makasalanan. Pag humatol tayo, parang inilalagay natin ang ating sarili na hukom. Ito yung sinasabi ni Santiago Nagiging hukom tayo doon sa ating kapwa, nakapareho lang natin. Pareho tayong makasalanan na nangangailangan na mapatawad at ng tagapagligtas. Kaya nga dapat ang makita natin pag nagkakamali ay ipakita natin ang Panginoon, hindi yung atin na tayo yung mataas ang pamantayan, na tayo hindi nagkakamali. Hindi yun kundi idiin natin na ang Kristo ang dapat tingnan sapagkat siya ang focus ng ating buhay at ng pamantayan ng lahat ng ating ginagawa. Pastor, di ba may mga pagkakataon tayo hinihilingan na tayo gumawa ng mga paghatol? Halimbawa, nabanggit mo na rin lang naman, meron tayong mga hukom na siyang gumagawa ng mga paghatol. At tayo rin kumisan na hinihilingan na kung merong contest dyan, gagawa tayo ng paghatol. So, paano ba natin ipapakita ang kaibahan ng paghatol sa tao at saka yung paghatol sa tinatawag nating iba't ibang mga mali o tama na ginagawa ng tao? At tingnan natin yung backdrop muli ng ating tinatawag na malaking tunggalian. Ang Panginoong Hesus, ang Diyos na nasa langit, Pastor, pagka siya, kasi prerogative niya ang humatol, unang-una sa lahat na nais nating pansinin, ay mahal niya yung tao. Kaya niya ito hahatulan ay dahil nais niya na mawala yung kasalanan doon sa buhay ng tao. Babalik tayo doon sa concept ng kaligtasan Mahal ng Diyos yung tao, pero yung kasalanan, ayaw niya. Ganon din, pag tayo'y humatol, mahal natin yung tao, ang ating hinahatulan, yung maling gawa na kanyang ginagawa na nagpapatuloy. Dapat ma-distinguish yun Kasi kung minsan ang ating hinahatulan na ay yung personality na ng gumagawa nito. Paulit-ulit ka na. Kahit ano pang gawin niya, ay hatol na sapagkat yung taong hinatulan at hindi naman yung kanyang mga gawa. Mga gawa. Kasi ito yung natural na tendency, likas ng tao na pag ito na, yung paulit-ulit na ginagawa na, ay sasabihin natin, likas mo na yan Nakalimutan niya na pati siya, pati tayo na mga makasalanan pa rin na narito sa balat ng lupa, ay kinakailangang tingnan din natin na itong kapwang ito ay namatay ang Panginoon para sa kanya. Totoo yan, Pastor, na nagaganap naman talaga. Banggitin pa lang ang pangalan. Nako, may gagawin ba ikang tama yan? Alam mo naman ikang ganyan na yan. Yung bang tao na mismong hinatulan at hindi pa nga nadidinig yung kaso, hindi pa nga nadidinig o nalalaman kung ano yung kanyang ginawa, pero sapagkat nandoon yung inclination ng tao na madinig pa nga lang yung pangalan dahil siya ay sabi natin negative doon, ay nahatulang kagad na
Sinasabi ko na sa iyo, yung taong yan, hindi mo mapagkakatiwalaan. Hindi pa nga nadidinig yung kanyang kaso. So, sa puntong ito ay sabi ng Panginoon ay huwag tayong humatol. At saka, Pastor, ay siguro ay napakahalaga ring maunawaan natin ang sinasabi ng Banal na Kasulatan na kung ating babasahin mabuti, huwag kang humatol upang hindi ka hatulan. Huwag kang hatulan. At sa panghatol na yung ginawa, doon ka rin hahatulan. Siguro ay masasabi ko na kapag ako ay namintas, ay di sa pamimintas kong yun, doon din ako mapipintasan. So, napakabuti na yayamang ganun na mangyayari, ay iwasan na lang ang pagpintas upang ako hindi rin mapintasan. Nasa halip na ako ay magsalita ng hindi maganda, ay maganda siguro ay ang aking gagawin na lang ay salitain ko na lamang yung mga bagay na mabuti at nakalulugod. Alam mo, Pastor, yung paghatol dito, yung term sa Griego ay krisis. Nang ibig sabihin, pag hinatulan mo ang isang tao, inilalagay mo siya sa isang sitwasyon na nasa mahirap, krisis. Eh di, isipin mo rin, kung tayo ang ilagay dun sa ganung katatayuan na mahirap palagi, hindi ba napakahirap din ang iyong karanasan? Bagkos, tulungan yung taong iyon, bagamat kung minsan talagang siya nagkakamali, na maranasan niya na sabi nga doon sa mga awit ay binigyan ako ng Panginoon ng mas maluwang na space. He gives me a wider space. Hindi yung we squeeze Him, kasi pag humatol tayo, ipinaliliit natin yung mundo niya. Kaya nga hindi na siya nakakapag-isip kung minsan ang tama, ay talagang tumidiretso na sa mali ang kanyang ginagawa. So, napakabuti na sundin natin ang napakagandang aral ng Panginoon. At sabihin natin uli, Pastor, na nandito yung ating mga struggle na madali tayo kumisang makahatol sa halip na tayo ay magbigay ng puri o itaas natin ng tao. Tama yun, Pastor, sa ating pag-aral ay meron napakagandang pangako ang ating Panginoon. Ang wika niya ay, ako'y sumasa iyong palagi. Ito'y pangako ng ating Panginoon Jesus noong bago siya umakyat sa langit, ibinigay niya ang pangakong ito sa mga alagad. Now, anong kahalagaan ng pangakong ito na sinambit ng ating Panginoon Jesus na sisuma sa atin sa konteksto ng tinatawag natin na dakilang komisyon at nitong malaking tunggalian? Unang-una sa lahat, Pastor, ay dalawa. Unang-una sa lahat, ito'y nakakatulong para tayo magtagumpay na wag gumawa ng mali. Bakit? Kung conscious tayo na ang Panginoon ay suma sa atin, kasama natin, saan man tayo pupunta, anumang dako ang ating patutunguhan, anuman ang ating gagawin, ay kasama natin ang Panginoon. Pastor, ang tanong ay, gagawa ba tayo ng hindi tama? Magsasalita ba tayo ng hindi tama? Pupunta ba tayo dun sa questionable na mga dako sapagkat alam natin ang Panginoon na hindi sasama dun sa mga lugar na yun? So, yung siya ay suma sa atin ay nagsasabi na, kuidaw ka. Ang presensya ng Panginoon kasama mo. Ito yung safeguard na ibinigay ng Panginoon. Now, doon sa malaking komisyon, kung tayo naman ay pupunta, mangangaral, magba-Bible study, at tutulong na ipamahagi ang pabalita ng kaligtasan, ay wag nating papansinin na gawain lang natin ito. Ito'y gawain ng Panginoon. At kasama natin siya, ang mga anghel, ang banal na espiritu na gagawa. Bagamat may mga tutuligsa, may mga hindi sasang-ayon, pero dahil ang Panginoon ay kasama natin, tiyak ang tagumpay, Pastor. So, ibig sabihin nito, Pastor, ay napakahalaga na tayo magkaroon ng consciousness na sa ating pamumuhay, sa ating mga gawain, ay nariyan ang Panginoon at kasama natin. So, sa aspeto ng ating pamumuhay, ay magandang makita natin palagi ang Panginoon. At kung makita ko ang Panginoon na nariyan sa aking tabi, ay palagay ko'y napakahirap na ako'y mamimintas. Tama. Napakahirap marahil na ako'y gagawa ng paghatol kung siya ay alam ko narito sa tabi ko at nakatingin sa akin. So, marahil sasabihin natin na, naku, ito ang Panginoon ay titingin tayo sa ating kapwa ngayon. Naku, Panginoon, ito ang napakabubuti mo mga tao. Na ito ang mga taong kinamatayan mo. So, nandoon ngayon ang salit na mga pamintas o mga paghatol ay marahil ay dahil alam mong nariyan ang Panginoon at alam mo na mahal yan ng Panginoon, hindi mo basta pipintasan. Hindi mo basta hatulan. So, napakabuti na sa isip natin at sa araw-araw, sa bawat sandali na as we deal sa ating pakikitungo sa mga tao na ang mga taong ito ang dahilan kung bakit nabayubay ang Kristo doon sa Kalbaryo. So, Pastor, dito sa ating patuloy na mga pag-aaral ay sa malaking tunggalian sa pagitan ng mabuti at masama, napakalaking bagay ang tayong lahat ay magkaroon ng pagkaunawa
Saan man tayo naroon, ano man ang ating kalagayan, kasama natin ang Panginoon. Amen. Siya ang magbibigay sa atin ng inspirasyon na tayo gumawa, na tayo ay naabutin natin ang kanyang kalooban. Kaya nga, Pastor, napakaganda nung concept na siya'y sumasa atin. Ang ibig sabihin, hindi tayo nag-iisa. Tayo mga Pilipino, mahilig tayo dun eh. Hindi tayo nag-iisa. At dahil hindi tayo nag-iisa, meron tayong tagumpay dahil ang kasama natin ay hindi ordinaryong tao, kundi ang pinakamakapangyarihang tagapagligtas na nasa langit. So dito sa ating pinag-aaralan ngayon, Pastor, ng mga katuruan ng ating Panginoong Hesus, ay ito'y magagawa natin kung tayo'y palaging magkakaroon ng pagkaalam na siya na nag-utos sa atin ay sumasa atin. At siya rin na magbibigay sa atin ng lakas at kapangyarihan na masunod natin. At dito sa malaking tunggaliang ito ay malinaw na tayo'y masusumpungang nasa panig ng Panginoon kung ginaganap natin ang kanyang kalooban. Amen. Subalit, bagamat alam natin ang katotohanan, bagamat alam natin ang mga aral ng Panginoon, hindi naman natin ito sinasakabuhayan, hindi natin ginagawa yung kanyang kalooban. Alam lang natin pero hindi natin pinapakita. Yung sinasabi ba na, may nadinig ako isang tatay, ang sabi niya, Pastor, alam mo, mahal ko ang pamilya ko. Kaya lang hindi nila alam yon. Ay nakakalungkot ano. Mahal daw niya, pero hindi alam ng kanyang pamilya. Mahal na mahal ko kayong aking anak. Hindi lang niya alam. Pwede pang mangyari yun, Pastor, yung ganong karansan. Kasi para sa ang tunay na pagmamahal, hindi maaring hindi lalabas. Oh, tama yun, Kung Pastor. hindi madama ng asawa ang pagmamahal ng asawa, wala talagang pagmamahal. Ganon din naman sa Panginoon. Kahit sabihin nating mahal natin ang Panginoon, pero sumusuway naman tayo at hindi sumusunod. At sa bawat lakad natin, idinideny natin na siya'y kasama natin dahil kung saan tayo pumupunta, ang paraan ng ating pagsasalita, yung ating dealing sa ating pamilya at sa ating mga sambahayan, ay hindi nagpapakita na kasama natin ang Panginoon. So dito pa lang, ay idinidiin natin na yung turo, yung pinag-aaral nating mga turo ni Jesus, dapat kasama natin at nababago ang ating mga buhay, Pastor, dahil sa malaking tunggalian, whether gusto natin o hindi, kinakailangang ipakita na alam ko ba at isinasakabuhayan ko ba o hindi ang kanyang mga aral. So napakaganda, Pastor. At saka palagi tayo magkaroon ng kaisipan, kasama ko ang Panginoon. Meron siyang turo, magagawa ko yan sa biyaya rin ng Panginoon na sumasa akin. Pastor, ang iyong pamanik sa ating mga taga-subaybay. Akin pong nais idiin ang isang bagay na ang mga turo ni Jesus nang siya'y narito sa balat ng lupa ay ipinapaininag palagi, Pastor, na mayroong dapat pagpili ang tao. At sa kanyang pagpili ay susunod ba tayo sa Panginoon o hindi. Yung aral na kanyang ipinakita ay mga utos na dapat sundin o hindi dapat sundin. Nasa atin ang pagpapasya, Pastor. Pag tayo'y sumunod, pinapakita natin kung nasaan tayong panig at yun ay ang panig ng katwiran, ang panig ng Panginoon. Maraming salamat, Pastor, at sana po'y manuan natin na sa ating pinag-aaralan sa trimestring ito ng malaking tunggalian, masumpungan nawa tayo mga kapatid na sa labanang ito sa pagitan ng mabuti at ng masama, sa labanang ito sa pagitan ni Kristo at ni Satanas, masumpungan po tayo na sa panig tayo ng Panginoon. Amen. Gawin natin ang kalooban ng Diyos. Sundin natin siya at ang kanyang pangako, ang kanyang mga pasanin ay hindi mabigat. Kundi siya rin ang gagawa upang kung magkagayon, tayo ay magtagumpay. At maunawaan natin, ang Diyos na ating sinasampalatayanan ay palaging sumasa atin anuman ang karansan na ating dinadaanan. Dahil mahal tayong lahat ng ating Panginoon at hangad niya, tayong lahat ay magtagumpay. Kung paano ang ating Panginoon siya nagtagumpay, tiyak din po ang ating pagtatagumpay kung tayo ay sumasa Kanya. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Tayo po'y dumako na sa ating panalangin. Mahal at dakila po namin Diyos na nasa langit. Muli po kami nagbabalik ng papuri sa inyo sapagkat nakita po namin kung paano kayo'y tapat na gumagawa sa aming kapakanan. Inihayag ninyo ang inyong kapangyarihan. Inihayag ninyo ang inyong banal na kalooban. At inihayag sa amin, O Diyos, ang daan na dapat namin lakaran na ito'y magiging sa ikabubuti ng bawat isa sa amin. Nagpapasakop po kami, Panginoon, sa inyong banal na kalooban. Nagpapasakop kami sa lahat ng inyong mga panukala sa aming mga buhay. At narito kami, Panginoon,
muling nagtatalaga sa inyo. Tanggapin po ninyo kami, O Diyos. At hayaan po ninyong maging karanasan namin sa araw-araw ang inyong pangako. Kayo'y sumasa amin hanggang sa kawakasan ng sanlibutan. Amen. Panginoon, minsan pa ang aming pamanhik. Ipatong po ninyo ang inyong mapagpalang kamay sa bawat isa na sa kasalukuyang ito'y nanonood sa programang ito. Maranasan nila, O Diyos, ang kasaganaan ng inyong pag-ibig, ang kasaganaan ng inyong mga pagpapala sa araw-araw, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Muli po mga kaibigan, kami po ay nagpapasalamat sa Diyos sapagkat tayo po ay tuloy-tuloy na Kanyang pinagpapala, patuloy na inaakay na lalo maging malapit sa Kanya at nagagalak sundin ang Kanyang mga banal na kalooban. Muli po, pagpalain kayong lahat ng ating mahal na Diyos.